Mga buddy, kumusta ang buhay-buhay? Sa ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung paano ang proseso o gawain ng isang magsasaka o mangunguma sa kanilang palayan para may harvest nila nito at ihanda sa pagkainan na magiging bigas na ito. Siyempre, ito yung gawin nila. Kaya panoorin niyo ito hanggang dulo at pakipollow naman at pakishare nitong video natin kung relate ka at isa kang magsasaka ang iyong magulang. Kaya ito yung unang paraan, dapat maging malinis muna ang palayan para madayri ka na. At pagkalipas ng ilang araw, ito na nga yung palay. Medyo mataas-taas na siya kasi nga umabot na ito ng mga 2 weeks or 1 week. At pagkalipas nito ng ilang buwan, ito na nga yung kanyang itsura. Medyo mataas na nga ang palay. Dapat itong katulad nitong palay na to, dapat meron na siyang abono at fertilizer para hindi siya maano ng ulod or mga peste na hindi masisira, nakakainin ng ulod. Sobrang hirap talaga kapag magsasaka ka kasi lahat talaga gagawin mo, mangutang para lang may bono sa paray mo. Kaya kung wala ka kwarta, hindi gid mabuhi ang paray, kay mapatay gid. Kaya mo ni kabudlay ang isa ka buhay ka magsasaka, kag isa ka mangunguma. Ganit pagkalipas na ilang araw, ganito na yung taas, meron na siyang bunga at saka ilang buwan, ito na nga medyo luto na kanyang inog na ang kanyang bunga. Kasi nga umabot na ito ng 3 buwan bago natin ma-harvest ang isang palayan. At siyempre minsan logi pa yung magsasaka kasi nga napakamura ng mga palay kapag binibinta nila ito sa merkado. Kaya hindi sapat ang isang magsasaka o isang mangunguma ang kanilang kinikita kapag ang kanilang binibinta na palay ay napakamura lamang. Kaya buhay magsasaka, buhay mangunguma ay napakairap at napakapigado ang kabuhi. Akala ng iba madali lang gawin ito, pero ang totoo napakahirap ito gawin. Kaya kung isa kang magsasaka o isa kang magsasaka ang iyong magulang, sana maramdaman mo kung gaano kahirap ang buhay magsasaka. Kaya pakishare nito ng video natin at pakipollow naman at pakicomment kung naranasan mo din ito ang gawain nila. Kaya ako talaga saludo ako sa magsasaka natin kasi nga lahat ng ginagawa nila ay para sa kanilang pamilya, para may handa sa pagkainan ng kanilang pamilya. Kaya dapat natin ito i-appreciate at papasalamatan sa Panginoon dahil nga binigyan na tayo ng bayaya at pagkain sa araw-araw. Kaya ito rin ang mga bagay na dapat natin tandaan. Bawat butil o bawat bigas ng ating mga kinakain, dapat natin ito ma-appreciate dahil nagagaling ito sa pawis at dugo ng mga magsasaka at mangunguma na kanilang ginawa para lang may handa tayo sa pagkainan natin. Kaya mga bata, huwag ninyo sasayangin ang bigas o mga butil o huwag natin ito sayangin dahil nga pinaghirapan ito ng ating magsasaka o mangunguma o ating mga magulang mismo na nagsasaka. Kaya super proud tayo dapat sa kanila kahit anong kahirap ng buhay, hindi nila pinakihiya ito dahil nga ito yung ginagawa. Kaya magiging proud tayo sa kanila na magsasaka na tayo at huwag natin ikakahiya na magsasaka lang ating mga magulang kasi nga ginagawa nila ito at binubuhay tayo sa malinis at marangal na pamaraan. Kaya super proud ako sa kanila. Kaya mga bata, tandaan ninyo lagi, huwag niyo sayangin ang bigas o kanin na kinakain ninyo. Kaya kung hindi kayo marunong kumain o gumalang sa pagkain, dapat ibigay nyo to sa mga tao na ngailangan kasi nga yung ibang mga tao ay gutom at nahihirapan sila sa buhay nila. Katulad ninyo na marami kayong pagkain tulad ng mga mayaman na hindi kumakain yung anak nila, bibigyan nyo din yung mahirap, maging matulungin tayo para kahit papaano mapasalamatan ng ibang tao ito. Kaya sa inyo dyan, nananawagan ako na kung nanonood itong video at na-appreciate mo. At siyempre, kung nagugustuhan mo itong video, pakishare na lang at pakipollow at pakireact at pakicomment kung naranasan mo din ang buhay maghihirap at buhay na masasaka na sobrang hirap talaga, dugot pawis nila. Ginagawa nila dito para lang may pagkain tayo sa araw-araw. At siyempre, sa bawat araw na ito na hinihirapan ang masasaka, kahit mahal ang bigas, mahal ang abono at mga ilo, siyempre magagawin nila talaga ang kaya nila para lang may harvest sila sa kanilang palay. At ito na nga, na-harvest na nila yung palay nila at naani at siyempre may tubog na tayo ng ating karabaw dyan sa suba namon mismo. Sobrang linis ng suba naman, no? Napakalinis at marami pang mga isda dyan na nanirahan kasi nga sobrang linis. Follow for more.